So ayan ano mga tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, papakilala ko sa inyo tong aking Ninja. So mga tudes, meet Nina. May 2015 Kawasaki Ninja 250 SL na mga tudes. So sa video na to, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga setup na inilagay natin sa motor na to. So let's go! So ayan ano mga tools, as you can see, proper lang yung setup natin sa motor na to. Wala masyadong cheche boreche, kumbaga makulay lang ganyan. Ito po, sa mga nagtatanong, stock na pintura to ha. Mabibili nyo siya na plain white lang siya halos, no? So nabili natin siya na white and black yung combination ng kulay niya, no mga tools. So dito, papakita ko sa inyo yung mga basic setup na pwede nyong ikabit sa Ninja 250 SL nyo, no, mga tudes. So, ayan, engine specification, mga tudes, syempre, single cylinder, dual overhead cam, ayan, 250cc, tapos, liquid cooled, syempre, 6-speed manual transmission, ayan, typically, 250cc siya, pero, single cylinder, no, ayan. Kompleto pa to. May plaka, may side mirror, no, pero ganyan yung setup, maayos, no. So ito mga tudes, bone stock to, no. Stock engine, hindi na remap, pero naka-pipe lang, no. Stock sprocket lang din yung gamit natin. So simulan muna natin dito sa mga pang-ibabaw, dito sa so syempre dito muna tayo sa front. Ayan, naka windscreen siya. So lahat ng setup natin mga tuds, ilalagay ko na lang din sa comment section or sa description yung link para maka-score din kayo sa mga gusto, no. So ito talaga pang Ninja 250 SL talaga to. May mga iba na naka 250 SL pero pang EX 250 yung nilalagay nila, yung mas malaki yung pagka windscreen. Pero ito talaga yung typical na pang 250 SL. Yan, na windscreen. Tapos itong side mirror, hindi na din to original, pero pang Ninja din talaga siya. Ninja side mirror din talaga siya, no mga tudes. So yan, natitiklop. Tapos yan, parang stock lang din, pero eto palit na yan. Kasi yung dati, nabasag na yung salamin dito, no. So sunod, dito, bago natin makakalimutan, eto, palit na din, no. Quick release na fuel tank, fuel cap, no. So ayan, ganyan lang siya buksan, no. Yan mga tudes. Kasi ang issue nito, yung motor na to natambak ng matagal. Kumbaga in short, napuno ng kalawang yung nito, yung fuel cap, kaya pinalitan natin. Yan. Ganyan na siya ngayon. Alloy siya na CNC, no. Yan. Ganda, ayos din. Hindi nagkakalik kahit na i-full tank mo to, hindi naglilik yung fuel cap na yan. Ayos na ayos siya. Pang Ninja din talaga yan. So, dito naman sa kanyang cockpit. Yan, ito, mapapansin nyo, pinalitan na natin na itong RCS 19 na pares, clutch lever, saka ng RCS 19. Ito mga tuds, premium copy laang, no? Pero goods na din yung quality. Siyempre, ang naman nito, ang pinaka original price nito ay 22,000. Ito, mabibili lang ng less than 2,000 pesos sa Orange app, no. So advice ko, kung may budget lang din naman kayo, huwag na kayong magganito kasi parang yung braking power medyo mahina kumpara doon sa sa talagang original. Pero kung ikukumpara sa stock na preno nito mga tuds, mas malakas ito, no. So ayan. So sa overall naman tayo na na datingan ng motor, syempre Orange app din, nabili yung decals, no. BMW inspired na decals. Yan. Kasi na madami-dami na ding bangas tong motor. Gawa nga ng ayan, nagkameron siya ng dating. Gawa na nga ng nagkaroon siya ng decals. Hindi siya plain lang na white.
Hindi unlike katulad sa dating forma na kahit naka white mags, ang pangit tingnan, no? So, i-reposition muna natin yung motor, mga tudes. So, ayan mga tudes, para maganda yung lighting ng motor, kitang-kita yung detalye. So, eto, bago natin makakalimutan, ito yung generic na Racing Boy na lever guard. Yan, nagkabit din tayo para pandagdag detalye. Mapapansin nyo, iisa ang nakakabit, pandito lang. Kasi ganoon naman talaga yung proper na racing style inspired, no, na iisa lang talaga yung nakakabit dito, yung kabila wala, no. Kasi ang purpose naman talaga nito para maprotektahan, halimbawa nagkakagit-gitan daw sa racetrack, sobrang dikit ng laban, hindi masasanggiba ng kalaban mo. At the same time, kapag nag-crash, hindi kagad masisira itong lever mo, no, mga tudes. So yun lang ang purpose naman yan. Dito sa clutch, wala namang problema dito kahit mapisil to ng aksidente o ano. 'Di ba? Wala naman to, madali lang din naman palitan 'yan. Ito ang mahalaga, no? Na in case na mag-crash ka sa karera, mapoprotektahan mo tong lever mo, no, mga tudes. Brake lever mo na pwede mong itayo ulit ang motor at gamitin ulit sa karera. Yun lang. So, ayan, braking system, syempre, naka RCS 19. Tapos, naka 4-pot naman tayo dito. Yan. Ito, copy lang din, mga tudes. So, CNC na premium copy din na Brembo 4-pot caliper. Axial, no, mga tudes. Axial kasi para madali yung kanyang pag radial, iba kasi ang bracket nun komplikado gawin yung bracket na to dito, merong nabibili na ganitong itsura ng bracket mismo na madali hanapin sa orange app, no? So sana meron pa pagka nilagay ko sa comment section or sa description, no? Yan. Kailangan, halimbawa, nag-disc ka, pwede din naman na stock disc plate or rotor disc, stock rotor disc gagamitin mo. Pero para sa akin, mas maganda isang set na kagad yung i-upgrade mo. Like ito, ang nangyari kasi dito, luma na, kalawangin na yung mga stock na ito. Kinakalawang na, kaya pinalitan natin ng CNC. Delkevit floating disc. So, ito naman, yung Delkevits na to, ang specs naman nito, syempre CNC made, 320mm yung diameter niya. So swak na swak siya yan sa sa caliper, saka sa bracket ng 4-pot natin, no. Ayos din. Proper na proper yung pagka niya. Kaya lang eto, bala ko pa i-upgrade pa rin to ng mas magandang brand or mas quality na brand like Racing Boy or di kaya yung original na Brembo mismo. Nag-iipon lang. So ayan, kompletong-kompleto yung setup ng front brake natin, no, mga tudes. So ayan, balik tayo dito sa harapan. Mapapansin nyo, meron siyang winglet. Ayan. Pang ano din to, pang EX 250 na winglet, no. Ano. Parang makatalya tayong video. So ayan mga tudes, tuloy tayo. Medyo makarag lang yung video natin, pagpasensyahan nyo na medyo makatal-katal yung aking kamay dito. Pero na ko talaga na ma-stable yung video para hindi nakakalula tingnan, no. So isa pang setup natin na nilagay dito sa Ninja natin, syempre yung kanyang winglet, yan. Pang EX250 din yan, no. Gagawan nyo lang ng paraan kung paano nyo dediskartehan kung paano ikabit. Pero ayan, ayos din siya tingnan, no. Para nagkameron ng pakpak yung motor. So ayan, ayan yung diskarte na ginawa ko dyan, no. Naka-zip tie yung ilalim. Kasi eto, sira na yung nito yung mga bracket dito sa, di ba, itong pairings na to, may mga stopper yan or ano bang tawag dyan, yung mga basta yung ayan, yung mga pang stopper niya sa loob sira na, kaya para maiikom, para hindi nakabukang ganyan, nilagyan ko na lang ng zip tie. Ayan.
Hindi naman din halata kapag nakaganyan. Maliban na ako titingin yung pailalim. Pero goods na din, no? So, pang ilalim muna ulit tayo. Usapang pang ilalim. Equip na din siya ng radiator guard. Radiator cover, mga dudes, no? Ayan yung itsura niya. Naka-radiator cover na din siya. Hindi ko alam kung kita sa video, pero kulay itim kasi. Yan. Hindi makita. Lagyan kaya natin ng flash. Saglit. Yan. Yun. Kita na. So, ayan o. Mahirap i-spot eh. Yun. Karagba ng video ko ngayon. So, ayan. Ang itsura niya. Mga dudes, no? Yan. RR Mono ang tawag niya sa kanya. Ang tatak. Oh. Tapos equip na din siya na itong engine cover para hindi masyadong maputik doon sa loob. Ayan, naka-engine cover din siya. Hindi yan pagka bumili kayo ng Ninja 250 SL. Itong buo na to, bukas yan. Ayan, parang walang laman yan. Kaya ako naisip ko lagyan ko ng ganyan yan na ng mga tools. So, yun lang naman ang setup natin. Then ayun, naka-ano din pala tayo. Naka TRC na brake line. Yan. Steel braided din ata ito, rubberized lang. Para malakas ang kanyang preno. Kasi pagka stock yung rubber link lang, mako-compromise yung preno niyo diyan. Ito pagka naka braided hose ka, iba-iba ang performance, no. So yun lang naman. So, dito naman tayo dumako sa panlikod, syempre. Ayan, equip tayo ng slip-on muffler. Ayan, slip-on. Stock tong tubo na to hanggang doon sa headers. Ayan, may catalytic converter pa. Tapos dito lang siya nakaduktong. Ayan dito. Ayan. Kaduktong slip-on lang na mga dudes. So, Yoshimura Alpha. Yan. Check ko lang kung dala ko yung susi. So, eto mga tuds, dala ko pala yung susi. Siyempre, hindi mawawala ang sound check dyan. Sound check natin yung motor. Baka ayaw mandar. Painit-initin muna natin ng konti bago natin bombahin. So, yun. Wala na agad ako palanggas. Goods na din yung tunog, no, mga tudes. Ayos na din, hindi na din siya. Ang problema din kasi lang sa muffler na to, lakas ng tunog niya sa idle, no, mga tudes. Pero sa sa performance naman, ayos din, goods din siya. Tuma-top speed din tayo dito, hindi siya sungaw, no. Tama-tama lang sa motor, no, mga tudes. So, ayun, mas maganda sana kung mapaparimap ko din to, kaya lang ang issue naman, hindi natin basta-basta maparimap kasi walang nagre-remap ng Kawasaki, no? Yun ang aking issue. Kasi pag magtatanong ako sa mga shop, boss, nagre-remap ka ba ng Kawasaki? Sagot sa akin, ano bang unit ng Kawasaki? Yung kako, yung 250 SL. Wala daw, hindi daw nila alam yung software. Hindi sila So, yun lang.
Kaya sana mas maganda ang performance kapag halimbawa naka ano ka. Kasi pero honestly, hindi ko naman siya na-try ng pagkabili ko ng motor. Binila ko na din kagad ng muffler. Hindi ko na siya na-try kung anong performance niya kapag naka-stock pipe na mga tools. Pero yun, nasa akin pa yung stock pipe na ito. So yun lang. So sunod naman natin, syempre, moving forward. Next natin ay ang kanyang Nui Racing Nui Racing project, yung tatak ng ating shifter or rear set or ano man tawag dyan, shifter no mga tools. So ganito yung setup niya. Plug and play to mga tools ha. Pang Ninja 250 SL din talaga to. Yan. Kulay pula nga lang at walang mabiling silver. Mas maganda sana silver kasi para kapartner na ito. Kaya lang wala mabili eh. So ang stock nito, ito yung stock nito eh. So ito yung stock netong tapakan ng Ninja 250 ko. Kaya lang maano na, naka-lotus na yung kanyang ano bang tawag dyan, yung tapakan niya. Saka yung mga pintura niya hindi na ganun kaganda. Kaya pinalitan na natin ng shifter. Pero okay pa to, goods pa to. Ayan. So dito naman sa kanyang kambyohan no mga tuds, lastly na minodify natin or pinalitan natin dito eh mas maganda siya ikambyo or mas lumambot siya ikambyo kumpara sa stock na natungtungan or na put pegs no mga tuds, kasi humaba yung rod eh. Kumbaga kumpara doon sa stock, ang iksi lang, andi dito lang yung kumbaga eto andi dito lang. Kaya pag ikakambyo mo ang hina or ang ganit. Nung napalitan ko, ako maganda din pala ang performance ng ganitong rear set. Kasi ayun, may background na naman tayong manok. Background music. So ayan ang yun ang performance nito, ang dali niya ikambyo no mga tuds kumpara doon sa stock. Sa stock kasi maganit eh, ewan ko kung dala na rin ng kalumaan, pero nagulat ako sa performance na itong shifter na to kasi ang dali niya ikambyo, ang dali niya papasukan ng neutral, dali niya papasukan ng kambyo. Kumbaga konting tapak lang, hindi katulad doon sa isa na laging nagmi-miss gear, ganyan. Goods tong shifter na to mga tuds no. So meron din yan sa Orange app, lagay na lang natin sa description yung link. Ayan. So ano pa ba? So, syempre, ito, yung mugs natin, isa din sa kapansin-pansin na binago natin dito, syempre yung mugs. Powder coated po yan. Ayan, pinapowder coat natin kay BRC. BRC, baka naman. Ayan, napaka-solid talaga ng pagkagawa niya. Ayan. Astig, ayos yung pagka powder coat niya. Medyo madumi lang syempre pag puti, kitang-kita yung dumi. Pero bagong linis lang to. Ayan. So ano pa ba? Yun. Isa pang pinalitan natin dito, syempre yung kanyang gulong, yung goma niya no. So equip na siya ng IRC Exacto no mga dudes. Sukat ng gulong niya sa harapan 100 by 70. 100 by 80 by 17. Saan ba 'yon? Hindi ko makita. Ayun, basta, yan yung pamakas niya. Ito naman sa likod. Yan. Baliktad yung kabit. Baliktad yung kabit, hindi ko na naasikasuhan na ipaikot ulit or ipa-rotate yung dapat yung pamakas nito. Dapat yung pamakas nito pakabila, pag ganun. So baliktad yung kabit. So pero okay lang naman, hindi naman naka-apekto sa performance. Kaya hinayaan ko na. So ayun. IRC Exacto din. 140 by 70. Tama ba? Ayan. Ito yung sukat niya mga tuds. Dumi pala no? Dapat pala nababrush ito. Ayan, 140/70 by 17 yung sukat ng gulong niya. So, yun. Goods yung performance niyan. Pwede din ipang banking, no?
So dito, pala bago natin makalimutan, naka-tail tayo no mga tuds. So mapapansin nyo sa plaka ko, ayan, luma. Kasi nga 2015 model siya. And hindi ko na pinaltang kasi quality yung yung gawa ng plaka ng natin ng dating LTO kumpara sa mga bagong plaka natin dito, ayan, katulad nito sa TMX ko. Ayan, ito bagong release lang to, siguro mga 2 years. Magto 2 years na sa akin or 1 year pa lang kasi 8 parang nung naka-isang taon pa bago ko nakuha yung plaka nito. Iba yung quality, mas maganda yung quality ng dating plaka. Ito, pansinin nyo, kahit luma na, hindi nagtutuklapan yung pintura. Ayan. Ito, mapapansin may dents dito. Sumabit kasi yan dito. Naglagay ako dati ng modified na dito nakakabit. Sumabit naman sa gulong ng lumaruan shock. Kaya, ayun, pinatang ko ulit ng bracket. Ito yung bracket niya. Ito, nabibili lang din sa Orange Shop. Pang Ninja 250 SL din talaga yan. Ayan. Yan, dyan nyo lang ikakabit yan. Dito lang din nakakabit yung stock na fender. Pero, ayan, LTD natin para maporma. Ayan. Ayaw mag-focus. Yan. Ganyan yung, niya, pa-Batman yung itsura niya. Ayos din, matigas din to. Hindi din basta-basta na nalulukot. So sa placer naman, syempre ito LED na. Pakita natin yung sinag. Yan naman yung sinag niya, oh. Oh, di ba? Kitang-kita. Ayan. Mahalaga din kasi pagka nagbumotor kayo, syempre yung visible yung signal light niyo, no? Para alam ng mga kasama natin sa daan kung saan tayo liliko, no? Maliban na lang kung hindi ka nagamit ng placer. So dito naman sa harapan, eto naka-stealth tayo na signal light. And ang liit lang, oh. Ang ganda niya tingnan sa motor, oh. Sa umaga, medyo malabo yung sinag niya pero visible naman, no? Dito sa sa unahan yan, ganyan, no? Visible naman siya. Kaya lang maliit lang talaga din. Bala ko palitan to side mirror na to nung may may blinkers na pang CX-10R. Soon papalitan natin 'yan. Pero ang ganda talaga na itong na to, placer. Di ba? Malinis siya tingnan, hindi siya nakalawit na ganun. Kasi yung stock nito parang ganun din, nakalawit din. Ito, yan. Ayos. So, yun lang naman, mga toads. Ano pa ba yung nakalimutan natin? Ayan. Sa stock na suspension, ayun, stock na suspension yan, kulay white talaga yan. Yung stock na caliper sa likod, saka ng disc, rotor disc, stock lang din yan. Ayan, ganyan lang talaga itsura niyan. Sa swing arm, stock lang din. Sa suspension sa harap, stock lang din, no? Yan. So, there you have it mga dudes. Maraming salamat sa panonood. Ride safe always. So, eto, yung aking Ninja 250 SL. Peace!